Efeso 1:4-5. Bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Siguro naisip niyo na sa inyong sarili, parang walang halaga ang buhay, puno ng takot, lungkot at pakiramdam mo nag-iisa ka. Walang nagmamahal at walang nagpapahalaga sa iyo. Naiisip mo rin na ang layo-layo mo sa Diyos dahil sa kalagayan mo ngayon na puno ng problema at pagsubok sa buhay. Ngunit iba ang sinasabi ng salita ng Diyos sa teksto na binasa natin. Tayo ay pinili na bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kapag sinabing pinili at itinalaga para sa Kanya, ibig sabihin itinuturi tayong mahalaga sa Diyos, at hindi lang mahalaga sa Diyos, kundi mahal tayo ng Diyos, isang bagay na iniingatan, hindi lang basta isang bagay kundi espesyal tayo sa Diyos. Bakit tayo naging espesyal sa Diyos? Sabi sa teksto, tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Ibig sabihin nito, hindi lang tayo basta pinili ng Diyos dahil gusto niya lang, kundi iyon ang Kanyang layunin at kalooban ng Diyos na maging anak tayo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya huwag mong isipin o sabihin sa sarili mo na hindi ka mahalaga dahil ikaw ay napakahalaga sa Diyos. Huwag mong sabihin na walang nagmamahal sa iyo dahil ikaw ay sobrang mahal ng Diyos. At huwag mong sabihin na nag-iisa ka na lang dahil lagi nandyan ng Diyos para samahan ka. Sa lahat ng pagsubok ng iyong buhay, lagi mong isipin na ikaw ay anak ng Diyos at handa ang Diyos para tulungan ka sa lahat ng hamon ng iyong buhay. Ikaw ay pinili ng Diyos, iyan ang patunay na tayo ay mahalaga sa Diyos at inibig tayo ng Diyos higit pa sa iniisip mo sa sarili mo.